God has given us life to live, and that life is best lived by grace. Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po si Baljamin Tatlong Hari at welcome po uli kayo sa Life and Grace. Tayo po ay nagpapatuloy at tayo po ay nasa gitna na po ng chapter 2 ng sulat po ni Pablo sa mga taga-Pilipos na naging kapartner niya po sa pagpapahayag ng Ebanghelyo. Pag-uusapan po natin ngayon ang mula po sa chapter 2 verses 12 hanggang 15. At ang pamagat po ng ating episode for today is Shining as Lights in the World. At nais ko pong sabihin sa inyo na para po doon sa mga nagre-request. Marami na pong nagre-request, marami na po kaming message na natanggap na meron po kayong request kung paano po kayo pwedeng makapag-partner o makapag-seed sa ministeryong ito. Again, kami po ay nagpapasalamat sa inyo for considering Life and Grace as your partners at naniniwala pong tayo na ito po ay matabang lupa, and I am fully persuaded by His Word that God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. Kaya po sa dulo ng ating pong programa ay ipakikita po natin ang detalye ng ating mga bank accounts, kung paano po kayo ay makakapag-partner, makakapag-seed sa ministeryong ito. Praise God po sa mga buhay ninyo. Sa nakaraan po nating episode ay nalaman po natin that the way God exalts a person in the kingdom of God, ang ibig sabihin ay yung paraan ng pag-promote ni Lord sa atin is by humility and service to other. At ang example po na ipinakita natin ay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus, ang kanyang buhay na nagpapakita what it means to be great in the kingdom of God. Sabi nga po ng Matthew chapter 20, verse 26, if you want to be great in God's kingdom, we must learn to be servant of all. Kaya po sinabi ni Pablo sa mga taga-Pilipos na let this mind be in you which was also in Christ Jesus. Alam niyo po, minsan maaari po nasasabi natin na si Jesus yun kaya niya nagawang magpakumbaba. But we need to fully understand that we are identical with Christ sa ating pong born-again spirit. At kung sinabi ni Pablo na magkaroon tayo ng ganitong pag-iisip o kaisipan katulad ng kay Kristo, ito po ay posibleng-posible para sa ating mga born-again believers today. Because kagaya po ng sinasabi ng 1 John chapter 4 verse 17, as Jesus is, so are we in this world. We need to take it by faith, believe it, at i-action po natin to sa ating mga buhay. Balikan po natin, sa ginawa po ng ating Panginoong Hesus sa kanyang pagsasakripisyo at kanyang pagsunod sa Panginoon sa pag-aalay ng kanyang buhay sa naisin ng Ama, God has given Him the name which is above every name. That at the name of Jesus, lahat ng tuhod ay luluhod at lahat ng labi ay magsasabi na si Jesus ay Panginoon. Ito po ang sabi ng Philippians chapter 2 verse 11. And this will happen to all of us. Naniniwala ka man ngayon sa Panginoon o hindi? Whether sa palagay mo ikaw ay religious person o sa palagay mo isa kang atheist, lahat tayo ay luluhod at lahat ng ating labi ay magsasabi na si Jesus ay Panginoon. Kaya nga either we voluntarily confess Jesus as Lord in this life at ma-enjoy natin ang kaligtasan at lahat ng blessings na dulot nito, o kaya naman ay we will have to confess Jesus as Lord when we stand before Him and be committed to eternal damnation. But you know what? Everyone will confess the Lordship of Christ because Jesus is Lord of all. Nagpatuloy po si Pablo sa kanyang sinasabi at dito po sa Pilipos, Kapitulo 2, talatang 12 hanggang 13 ay ganito ang kanyang sinabi. Kaya nga, mga minamahal ko, kung paanong lagi ninyo akong sinusunod, hindi lamang sa harapan ko, kundi higit ngayon na ako'y hindi ninyo kasama, ay isagawa ninyo ang inyong sariling kaligtasan na may takot at panginginig, sapagkat
ang Diyos ang gumagawa sa inyo maging sa pagdanais at paggawa para sa kanyang mabuting kalooban. Apostle Paul is encouraging the Philippians to be faithful, following his example in his absence as they had been faithful in his presence. May tutulad po natin to sa isang magulang na sa kanyang pagtitrain sa kanyang anak ay ipinapakita niya mga bagay na tama at nararapat at sinasabi niya, anak, gayahin mo ito ang gawin mo. At ang bata ay sumusunod hanggang sa ito ay kanyang matutunan sa kanyang sarili at kahit na nga ang kanyang magulang ay hindi na niya kasama, itinutuloy ng anak ang kanyang mabubuting bagay na natutunan. Ito po yung ibig sabihin ni Pablo na sa aking na kayo ay patuloy na maging faithful kahit noong ako ay naandiyan, lalong higit ako ay wala na dyan. So, ini-encourage din sila na i-work out nila ang kanilang kaligtasan. Think about these things. Sa English Bible po ay ganito po ang pagkakasabi. Work out your own salvation with fear and trembling. Nais ko pong mapansin ninyo na hindi sinabi ni Pablo sa kanila to work for their salvation. Rather, he told them to work out their salvation. Itinuloy niya ito at sinabing, for it is God which works in you both to will and to do. Sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo maging sa pagnanais at paggawa para sa kanyang mabuting kalooban. Alam niyo po, ang Diyos ang gumagawa o kumikilos ng salvation sa atin. Nang ibig sabihin nito ay, nung tayo ay ma-born again, the Lord deposits everything He accomplished through His death and resurrection in us. Pagkatapos ay kailangan nating pagganahin ito mula sa ating mga espiritu tungo sa ating physical na kalagayan o sa ating physical realm. We receive salvation sa inside natin and we need to bring it out para mapakinabangan natin ito ng gusto. Paano ito? By the renewing of our minds, according to Romans chapter 12, verse 2. At napakahalagang maunawaan natin ito dahil it is a major step tungo sa tagumpay ng ating mga buhay. When we quit looking for our deliverance to come from the outside and start recognizing that it is already in us at kailangan na lamang natin itong mailabas mula sa atin pong espiritu. We've already got it. Or you've already got it. Ito po yung pinag-aralan natin noong nakaraan. Di po ba? Hindi tayo naghihintay kay Lord na kumilos siya. He's already done His part. And it is our turn now to believe and appropriate what God has already provided by His grace. Alam niyo po, ang salvation ay ang ginawa ng Diyos para sa atin through Jesus Christ. Ito ay kaloob ng Diyos sa atin that can only be received by faith. Natatanggap po natin to sa pamamagitan ng pananampalataya. And when we put our faith in Jesus as our Lord, God puts salvation and all its blessings in us. But we have to work it out. Ang katagang isagawa ninyo sa wikang Tagalog o work out sa English word ay galing sa wikang Greek na ang meaning is to carry out to the goal, to carry to its ultimate conclusion. Naalala ko po noon nung ako ay nag-aaral po sa school, sa aming pong mathematics class, minsan nasasabi namin, yung kaklase kong yun, yung student na yun, work out the mathematical problem so well. Nang ibig naming sabihin is he carried the problem to its ultimate conclusion. Ganito po yung pagkagamit ng salitang work out sa verse na ito. At ang mga taga-Pilipos are being exhorted ni Pablo to carry their salvation to its ultimate conclusion. Yung maging katulad sila ni Kristo. Being Christ-likeness. Ito po yung layunin, ito po yung goal nating mga Kristiyano. Na nung tayo'y tumanggap ng kaligtasan,
kaligtasan mula sa Diyos. Ang layunin ay makapamuhay tayo at maipakita natin sa ating buhay ang pagiging katulad kamukha ni Kristo. Kaya nga po nasasabi natin sa ating iglesia na nakakamukha na natin si Kristo. From glory to glory ay nababago ang ating buhay into Christ-likeness. Purihin ang Diyos. Purihin po ang pangalan ng Panginoon. At sa verse 13, nang sabihing, ang Diyos ang gumagawa sa inyo maging sa pagnanais at sa paggawa, nagpapakita po ito na mayroong divine enablement para magawa natin ang naisin ni Lord sa ating mga buhay. Ito po yung biyaya ng Diyos. Ang biyaya ng Diyos ay divine enablement ng Panginoon. Ito po yung ability ng Diyos para sa lahat ng pangangailangan ng tao, maging sa pamumuhay ng pagiging makadiyos. Pero, mayroong effort din sa ating parte. Kailangan din nating gumawa o kumilos. Ang pagkilos at ang paggawa na ipinakahuhulugan dito ay lalo nating maiintindihan sa liwanag ng truth na sinasabi po ng Hebrews chapter 4 verse 11, na tayo daw po ay magsikap na makapasok sa kapahingahan ng Diyos. Sabi po ng Hebrews 4:11, let us labor therefore to enter into that rest. Alam niyo po, this sounds like oxymoron. Bakit mo pagtatrabahuhan ang pagpapahinga? Kung maiintindihan mo ng gusto ang ibig sabihin ng kapahingahan sa Panginoon, na lahat ng kailangang gawin ay tinapos na ni Lord, that we need to rest in the Lord as our source and not our own works. Sa atin po kasing mga sariling katauhan, we want to do something to be worthy of the Lord's blessing. And ito po yung natural na nararanasan natin. But the truth is that we can never deserve the goodness of the Lord. We have to cease from trusting in our own works and rest in what Jesus has freely provided by grace. Ito po yung nangangailangan ng effort. Ito po yung nangangailangan ng pagtatrabaho. It will be the hardest thing you've ever done to quit relating to God on the basis of your own works and start trusting totally in what Jesus has done for you. Praise God. You have to labor to rest by working out the salvation that God has worked in us. Laging pinangungunahan ng Panginoon ang ating mga born-again spirit. Under the influence of the Holy Spirit, in the direction of His will, lagi tayong pinangungunahan ng Panginoon. Yet we have a say. Meron po tayong say sa kung ano ang mangyayari sa ating buhay. Ang Diyos ang naglagay nito sa atin ng kaligtasan. Subalit, kailangan natin itong gamitin at paganahin. Sabi po ng verse 14 ng Philippians chapter 2, gawin ninyo ang lahat ng mga bagay na walang pabulong-bulong at pagtatalo. Sabi po ng ibang translation ay gawin ng walang reklamo. Kapag hinayaan natin na ang Diyos ang siyang kumilos sa ating mga buhay at gustuhin nating magawa ang mabubuting bagay na nais niya para sa atin, we become free from murmurings and disputings. Ito po yung sabi sa English eh. Alam niyo po, yung pabulong-bulong ay isang pagrereklamo na ginagawa natin in private. Yung reklamo na sinasabi mo sa iyong sarili. Ang kapanahonan natin ngayon ay punong-puno po ng mga taong reklamador. Miya't maya maririnig mo, nagrereklamo patungkol sa traffic, nagrereklamo patungkol sa weather condition, nagrereklamo sa kanilang work manager, yung kanilang mga boss, nirereklamo din po maging sa church, yung kanilang church leader. At marami pa po silang mga reklamo at lagi silang may natatagpo ang problema. Ang tanong po kasi ay saan tayo nakapokus? Are we focused on the problem or are we focusing on the antidote of these problems? Na ito po ay ang buhay ng Panginoong Hesukristo at makatulad tayo ng Panginoong Hesukristo.
Yung being Christ-like sa ating buhay. Ito po yung solusyon eh. At yung salitang pagtatalo po sa Greek word ay nangangahulugan ng doubting or pagdududa. It brings to us an idea of arguing and quarreling that does not bring about the righteous life na dinidesire ng Panginoon para sa atin. Tandaan natin na ang sinasabi dito ni Pablo ay kung paanong ang Panginoong Hesus ay nagpakababa at nagsakripisyo at nagkatawang tao at namatay para sa ating kasalanan. Ginawa niya ito ng walang pagrereklamo at buong pusong pagpapasakop sa plano ng Diyos Ama. At gayon din, dapat tayo ngayon, tayo pong mga anak na ng Diyos. Hindi lamang dapat na masunod natin ang kanyang kalooban, but also to willingly do it. Sabi po ng Isaiah chapter 1 verse 19, if you are willing and obedient, you shall eat the good of the land. Hindi lamang yung ating obedience o yung gawa, kasama dapat ang ating willingness o yung ating puso. Alam niyo po, palagian ko pong sinasabi ito, na ang Diyos ay tumitingin sa nilalaman ng ating puso. Although we might not be perfect sa ating pong pagkilos, subalit pag tiningnan ng Diyos ang ating puso, nagiging karapat-dapat tayo sa Panginoon. Ituloy po natin ang sinasabi ng Pilipos, Kapitulo 2, talatang 15. Ang sabi po dito, upang kayo'y maging walang kapintasan at dalisay na mga anak ng Diyos. Hindi kayo dapat maparatangan ng anuman sa pamumuhay ninyo sa gitna ng isang saling lahing baluktot at masama. Magningning kayo tulad ng mga tanglaw sa sanglibutan. Alam niyo po, there are two areas sa ating buhay kung saan kailangan nating maging walang kapintasan at dalisay. In our spirits and in our flesh. Ito po yung dalawang lugar, okay? Sa atin pong espiritu, we were made blameless and pure nung tayo po ay tumanggap ng kaligtasan. And this condition doesn't fluctuate according to our performance. Kasi nga po, hindi tayo dyan tinitingnan ng Panginoon, kundi sa puso, sa ating espiritu. Ang sabi po ng Colosas, Kapitulo 1, talatang 21 hanggang 22. At kayo na nung dati ay hiwalay at kaaway sa pag-iisip sa pamamagitan ng masasamang gawa, ay pinakipagkasundo niya ngayon sa kanyang katawang laman sa pamamagitan ng kamatayan upang kayo'y iharap ng mga banal na walang dungis at walang kapintasan sa harapan niya. Alam niyo po, ito po ang totoo at nangyari sa ating born-again spirit, na tayo po ay walang kapintasan sa harapan ng Diyos at wala tayong dungis. Alam niyo po, ito ay nangyari sa ating mga buhay nung tanggapin natin ng Panginoon, na tayo po ay wala ng kapintasan at walang dungis sa kanyang harapan. Tayo po ay tinitingnan ng Diyos bilang perfecto sa ating mga espiritu. Subalit sa ating pagkilos, wala pong kahit isa man sa atin ang nakaabot sa perfection. Wala pong perfect sa atin. But if our hearts are right, at ito po yung kondisyon nating puso, we are still blameless. May malaking pagkakaiba po kasi ang walang kapintasan at walang kasalanan. Lahat po tayo ay nagkakamali, subalit pwede kang maging walang kapintasan dahil maging sa iyong mga mali na nagagawa ay hindi ito malicious on your part. Hindi mo ito sinasadya at wala kang masamang layunin sa iyong nagawa. Ang Panginoon ay tinatanggal ang guilt mula sa iyo at sa iyong pagpapasakop mo sa kanyang kalooban. Nangyayari na tayo po ay nagiging dalisay at walang kapintasan sa ating laman kapag ginagawa natin ang lahat ng bagay nang hindi tayo nagrereklamo at walang pagtatalo. Ang sabi po sa huling praise ng Philippians chapter 2 verse 15, magningning kayong tulad ng mga tanglaw sa sanglibutan. Sabi po ng Panginoon sa kanya pong Sermon on the Mount,
sa Matthew chapter 5 na tayo po daw ay mga ilaw ng sanglibutan. Sabi po ng Matthew chapter 5 verse 11, hindi nagsisindi ng ilawan ang mga tao at ilalagay lamang sa ilalim ng isang takalan. Sa halip, ilalagay ito sa ibabaw ng isang patungan nang sa gayoy magbigay liwanag ito sa lahat ng nasa bahay. Nakalulungkot po na hindi lahat po ng Christians ay nagagamit o napagliliwanag ang ilaw na inilagay sa kanila ng Diyos. May ilan din naman na sa kanilang paningin, ang kanilang ilaw ay di kasing liwanag ng sa iba. Some of us are intimidated by the testimony or witness ng other Christians. Maaaring sa tingin natin ay hindi kasing dramatic kasi ang atin pong testimony o hindi po kasing ganda ang ating testimony at yung ating ilaw po ay hindi ganun kaliwanag kaya kalimitan nahihiya tayo o natatakot tayong mag-witness sa ibang tao. We need to remember how dark our world is, na instead of comparing our light to that of other believers, compare it to the darkness. Ang panahong kinalalagyan natin ngayon ay baluktot at masama at patuloy na dumidilim. Na kahit na nga po flickering ang candlelight mo ay blinding pa rin ito. May epekto pa rin ito. Any of us who feel that our light isn't bright enough ay kailangan lamang na dalahin ito sa mas madilim na lugar and our light will become a beacon. Magiging parang parol itong kumukutitap sa gitna ng gabing madilim. Dahil po, para sa iba, we are the only light people will ever see. We need to let our light shine. Sabi po ng Matthew chapter 5 verse 16, paliwanagin ninyo ng gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin nila ang inyong Ama na nasa langit. Itutuloy po natin ang topic na ito sa ating next episode. Ito po si Baljamin nagsasabing, life is best lived by grace. Shalom!